Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 521. Napatingin si Jeric kay Claire at saka kay Christine. Para siyang nasa dilema. Nabalisa sina Claire at Christine. Pareho silang lihim na nag-iisip kung sino ang pipiliin ni Jeric. Habang nagkakagulo sila, ngumiti si Jeric. Nang makitang natarante sina Claire at Christine. Anong ibig sabihin ni Jeric? Jeric, alin ang pipiliin mo? Malapit nang mawala ang galit ni Claire kay Jeric. Hinimok ni Christine si Jeric. Bilasan mo at pumili. Nagkalat si Jeric. Inilahad ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ako pipili. Ayaw mo. Nagulat si Claire at Christine. Tapos parang may na-realize si Claire. Tumingin siya kay Jeric at nagtanong, Jeric, may gusto ka ba para hindi mo piliin si Joss? Nang marinig iyon ni Christine ay namula ang kanyang mga mata. Jeric, totoo ba iyon? Malapit nang maghiwalay ang dalawang babae. Hindi makayanan ni Jeric na magalit sila. Sige, huwag kang malungkot. Hindi ako pumipili dahil gusto ko kayong dalawa, tumingin si Jeric sa dalawang babae at sinabing. Silang dalawa. Natigilan sina Claire at Christine. Pagkatapos, natauhan sila. Bagamat medyo nagulat sila nang marinig nilang pareho ang ni Jeric, hindi maipaliwanag na gumaan ang pakiramdam nila. Nakaramdam pa sila ng hindi maipaliwanag na saya. Gayunpaman, sumunod ang isa pang problema. Kinailangang pagdudahan ni Claire ang pagiging praktikal. Ngunit Jeric, nagsasanay kami ng monogamy sa Eldoria. Natatakot ako na hindi mo kami pwedeng pakasalan ni Christine ng sabay. O gusto mo lang kaming i-date pero hindi kami pakasalan. Iyon din ang ikinabahala ni Christine. Bahagyang kumunat ang noo niya at tumingin kay Jeric, nagtatanong. Jeric, ayaw mo bang pakasalan tayo? Gayunpaman, sinabi ni Jeric na napaka-firm. Mariin na sabi, oo, gusto kitang pakasalan. Tama si Claire. Kahit na may monogamy, hindi ibig sabihin na hindi kita mapapangasawa. Lalong naguluhan Claire at Christine. Bahagyang ngumiti si Galmore at nagpaliwanag. Kilala ninyong lahat si Don Juan na nakasama ng maraming babae, hindi ba? Kaya ko rin maging katulad niya. Papakasalan kita, at pagkatapos ay mamuhay ng masaya sa piling mo sa isang lupain kung saan walang makakahanap sa atin. Parehong hindi nakaimik sina Claire at Cristo. Medyo natigilan nga sila. Si Don Juan ay isang kathang-isip na tauhan. Paano niya ito seseryosohin? Bagamat sa mga nobela lamang ito, masaya pa rin sina Claire at Christine sa pag-iisip na gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay kasama si Jeric. Talagang inaabangan nila ito. Bob, may mga phone ka dyan. Ano ang tungkol sa internet? At mga kotse? Tanong ni Claire na nakakunot ang noo. Gawin mo. Tumango si Christine bilang pagsang-ayon. Kung wala doon, hindi magiging masaya ang lugar na iyon. Nangako si Jeric. Huwag kang mag-alala. Makukuha ko lahat ng gusto mo. Mga telepono, internet, kotse, masasarap na pagkain, at iba pa. Hindi nagyayabang si Jeric. Mayroon siyang daan-daang bilyong pera, pati na rin ang mga asset na nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang bilyon. Sa makatuwid, kahit na isang desyerto na isla lamang ang kanyang pag-aari, magagawa niya itong maging langit sa pamamagitan ng pera. Maaabot niya ang lahat ng bagay na kailangan ng tao sa pamamagitan ng pera. Nang marinig iyon, natuwa sina Claire at Christine. Hindi nila kailanman pinagdudahan si Jeric. Pagkatapos, ang dalawang babae ay ngumiti sa isa't isa mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa ganoong paraan, hindi nila kailangang magalit sa isa't isa. Tumingin si Claire kay Jeric at binalaan siya. Jeric, nangako kang papakasalan kami. Huwag mong balikan ang iyong salita. Nagpout din si Christine. Kung maglakas loob siyang bawiin ang kanyang salita, hindi siya bibitawan ni isa, Christine Foster. Nangako si Jeric. Isinusumpa ko sa Diyos na ang bawat salitang sinabi ko ngayon ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Dapat kitang pakasalan. Kung hindi, magiging single ako for the rest of my buhay. Siyempre, nang manampo si Jeric, naisip niya sa kanyang sarili, I will marry you, Lillian, Julene, Luna, Helene,
and Lionel. Walang paraan na alam nina Christine at Claire ang tungkol sa listahan ng mga babaeng papakasalan ni Jeric. Nang marinig nila ang saad ni Jeric, lubos silang napanatag. Nagkwentuhan at nagtawanan silang tatlo sa opisina. Makalipas ang mahigit isang oras, gabi na. Iminungkahi ni Claire kina Jeric at Christine. Oras na ng hapunan. Tara na. Kumain ka na. Tumango si Jeric. Saan tayo pupunta? Nakangiting sabi ni Christine, Evermore Diner of Evermore Group, syempre. Parehong natawa sina Jeric at Claire. Magandang ideya iyon. Siguradong Evermore Diner. Naglakad na silang tatlo palabas ng opisina. Sa labas ng opisina, nakita ni Gerald ang tatlo na nag-uusap at nagtatawanan habang naglalakad palabas. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi sila nag-away o nag-away. Hindi ba sinabi ni Jeric na may sama ng loob ang mga babae sa isa't isa dahil sa kanya? Paanong walang mangyayari? Ay masyadong walang katotohanan. Gayunpaman, lalo pang hinangaan ni Gerald si Jeric. Kabanata 522. Hindi nakakagulat na lahat ng mga kababaihan ay naghagi sa Jeric. Nakapagtataka lang na nagawa niyang magkasundo ang dalawa niyang manliligaw. Jeric, tapos ka na ba? Tanong ni Gerald kay Jeric pagkamulat niya. Tumango si Jeric. Oo, tapos na tayo. Tara na Kyle. Pumayag naman si Gerald. Tapos naglakad na silang apat sa elevator. Nang gabing iyon, bumalik si Jeric sa kanyang kwarto sa palazzo. Matapos ayusin ang usapin ni Claire at Christine, sa wakas ay nagpahinga si Jeric sa sofa at nagbukas ng bote ng red wine. Nagsalin siya ng isang baso ng alak at nilasap ito. Ding dong. Nagring ang phone ni Jeric. Sinuri ni Jeric. Ito ay isang mensahe mula kay Claire. Jeric, alam ng lolo ko na nakabalik ka na at gusto kang imbitahan na maghapunan sa aming lugar bukas ng gabi. Sagot ni Jeric. Sige, pupunta ako dyan. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, pumasok si Jeric sa banyo, naligo, at natulog. Ito ay isang tahimik na gabi. Nang sumunod na gabi, nagmaneho si Jeric sa manor ng Carters. Sina Claire at Denton, gayon din ang mga magulang ni Claire, ay malugod na tinanggap si Jeric. Ang mga Carters ay naghanda ng isang marangyang piging upang aliwin si Jeric. Sa piging, ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan. Pagkatapos ng handaan, babalik na sana si Jeric nang hawakan ni Claire ang braso niya. Tiningnan ni Claire si Jeric nang magiliw at sinabing, Jeric, hiniling ko sa mga katulong na maghanda ng paliguan para sa iyo. Umakyat ka na at maligo. Tahimik nang umiti ang mga magulang ni Denton at Claire at tumango kay Jeric. Oo, Jeric, umakyat ka sa itaas at maligo ka. Kayong dalawa ha. Matagal nang hindi nagkita. Dapat marami kayong gustong sabihin sa isa't isa. Hindi ka na namin iistorbohin. Dapat kang umakyat ngayon sa itaas. Pagkatapos noon, matino namang umalis ang mga magulang ni Denton at Claire. Nawalan ng imek si Jeric. Mukhang hindi siya makakaalis ng gabing iyon. Gayunpaman, ito ay talagang matagal na mula noong siya at si Claire ay nakuha sa mga shit. Kaya, lumingon si Jeric kay Claire. Dahil handa na ang tubig, akyat na tayo. Malambing na sagot ni Claire na namumula. Okay. Natigilan si Jeric. Para mag-lunch ulit. Gayunpaman, nasanay na si Jeric. Dahil kumain siya kasama ang pamilyang Carter, natural na sa kanya na sumama rin sa pamilyang Foster kumain. Kung tutusin, parehong girlfriend niya sina Claire at Christine. Kaya, sumagot si Jeric, okay, I'll go to your place for lunch. Pagkatapos sumagot ay bumaba na si Jeric. Pagdating niya sa lobby sa unang palapag ng villa, nakita ni Claire si Jeric na bumababa at sinabi sa kanya, Jeric, naghanda ako ng almusal para sa iyo. Pagdating ni Jeric sa restaurant, nakita niya ang almusal para sa dalawa, mga sandwich, at gatas na nakalatag na sa mesa. Jeric at Claire. Pagkatapos ay umupo para sa almusal. Tanong ni Claire kay Jeric habang kumakain, Jeric, gusto mo bang sumama sa akin sa headquarters ng Evermore Group mamaya? Sabi ni Jeric, wala akong masyadong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya.
Mas mabuting hindi na lang ako pumunta, baka sakaling makasagabal ako. Medyo may hinanakit na sabi ni Claire, I never think you're in the way. Bakit mo mararamdaman yun? Paraan. Sa katunayan, gusto niyang pumunta si Jeric sa kumpanya kasama niya, hindi dahil gusto niyang magtrabaho si Jeric para sa kanya. Higit sa lahat, gusto niya ang kumpanya ni Jeric. Pagkatapos kagabi, mas naging dependent si Claire kay Jeric. Tanong ni Galmore, meron ba? Mali. Kabanata 523. Siyempre, hindi masyadong maamin ni Claire na gusto niya ang kumpanya nito sa kumpanya. Siya ay hindi isang maliit na batang babae. Bilang isang malakas at independenteng CEO, hindi niya ito masabi ng malakas. Kaya, sinabi niya kay Jeric, hindi, ayos lang ako. Pagkatapos, sinabi niya muli kay Jeric, pupunta ka ba sa kumpanya sa tanghali? Sabay tayong mag-lunch. Sabi ni Jeric. Mr. At gusto ni Mrs. Foster na sumama ako sa kanila ng tanghalian ngayon. Dapat ko bang kanselahin ito kung gayon? Nang marinig ito, alam ni Claire na nakipag-appointment na si Christine kay Jeric. Bagamat medyo nadismaya siya, alam niyang pag-aari nila ni Christine si Jeric. Tutal, kasama niya si Jeric kagabi, at si Jeric ay naunang kumain kasama ang pamilya Carter. Kaya naman, tila natural para kay Christine na hilingin kay Jeric na kumain ng tanghalian kasama ang pamilyang Foster. Sa isiping ito, sumang-ayon si Claire na may mahinang ungol. Tumingin si Jeric kay Claire at sinabing, mukhang kailangan kong magmadali para pakasalan kayong dalawa sa lalong madaling panahon para manatili ako sa tabi ninyo sa lahat ng oras. Sa ganitong paraan, hindi ka magseselos kapag kasama ko ang kabilang banda. Nang marinig ang mga salita ni Jeric, walang alinlangang nasa mabuting kalagayan si Claire. Sabi niya, sige, hindi ako galit. At saka, hindi ko pa ginawang isa ang Evermore Group sa mga nangungunang negosyo sa bansa. Kailangan namin ng ilang oras bago magpakasal. Not to mention na hindi pa kayo nakakapagtapos ng college ni Christine. Tama iyon. Hindi pa nakapagtapos sina Jeric at Christine sa Oakhaven University. Gayunpaman, walang pinagkaiba kung nagtapos si Jeric o hindi. Sabagay, matagal na rin siyang hindi nakakabalik sa klase. Mas maraming oras at lakas ang ginugol niya sa sekta at negosyo. Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Jeric si Claire sa punong tanggapan ng Evermore Group. Pagkatapos, pumunta siya sa pamilyang Foster. Nang dumating si Jeric sa bahay ni Christine, nalaman niyang may dalawang luxury car na may mga plaka ng Fenceville na nakapark sa courtyard sa labas ng villa. Hindi maiwasan ni Jeric na magtaka kung may taga Fenceville na narito sa Foster family. Bumaba si Jeric sa sasakyan at lumabas ng villa ang isang magandang figure. Nandito ka, Jeric. Ngumiti ng matamis si Christine. Tumango si Jeric kay Christine. Itinuro niya ang dalawang luxury car na may mga plaka ng Fenceville sa courtyard at nagtanong, Christine, are cars from Fenceville? Tumango si Christine. Oo. Narito ang aking mga pinsan mula sa Fenceville. Magpinsan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Jeric na binanggit ni Christine ang kanyang mga pinsan. Sabi ni Christine, may nakatatandang kapatid ang tatay ko. Lumipat siya sa Fenceville ng isang mahabang nakaraan at ngayon ay may-ari ng isang nakalistang kumpanya. Ang aking mga pinsan na sina Silas at Yolanda ay pumupunta sa aking bahay sa Oakhaven taon-taon, at mananatili sila ng higit sa 10 araw bago umuwi. Sinabi ni Jeric, nakikita ko. Iistorbo ko ba ang reunion niyo? Nakangiting sabi ni Christine. Siyempre hindi, boyfriend kita. Ngumiti si Jeric 100. Hindi ako tatayo sa seremonya. Pumasok silang dalawa sa villa, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa isa't isa. Pagkapasok nila sa sala, narinig nila ang mga boses ni Stephen, kanyang asawa, isang binata, at isang dalagang nag-uusap. Itong dalawa. Kabanata 524. Kadalasan, nagtatanong sila tungkol sa kapakanan ng isa't isa. Nang pumasok sina Jeric at Christine sa sala, agad na sinalubong ni Stephen at ng kanyang asawa si Jeric na nakangiti, Jeric, nandito ka na. Halika at maupo ka.
Binati rin ni Jeric ang mag-asawa. Hello, Mr. and Mrs. Foster. Umupo sina Jeric at Christine sa sofa. Itinuro ni Stephen ang binata at babae sa sofa at sinabing, papasukin mo. Sila ay mga pinsan ni Christine, Silas, at Yolanda. Ipinakilala kita, Jeric. Tumingin si Jeric at nakitang mga 25 taong gulang si Silas. Guwapo siya at naka-suit and tie. Tiyak na pinasok niya ang mundo ng negosyo. Nang lumingon si Jeric kay Yolanda, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Siya ay tumingin sa paligid ng 20 taong gulang, na may mahabang buhok, isang magandang hugis itlog na mukha, at malambot na balat. Siya ay may isang pares ng maganda at malinaw na mga mata, na maliwanag at maaaring magpainit ng puso ng isa. Kasing ganda niya si Christine. Gaya ng inaasahan sa mga gene ng parehong pamilya. Pamilya. Ang bawat babae sa pamilya ay isang kagandahan. Tumigil si Jeric sa paghanga sa magandang Yolanda at ngumiti kay Salas at Yolanda. Hello. Masiglang tumango si Silas kay Jeric. Hello. Malumanay ding sabi ni Yolanda kay Jeric. Hello. Ang boses ni Yolanda ay banayad at kaaya-aya, tulad ng tunog ng isang ibong umaawit sa lambak, na nagpasindak kay Jeric para sa isang. Naisip ni Jeric sa kanyang sarili, hindi ko akalain na ang ganda niya at ang ganda rin ng boses niya. Ipinakilala ni Stephen si Jeric kay Silas at sa kanyang kapatid na babae. Ito si Jeric Agosta, boyfriend ni Christine. Sandali. Nang marinig ito, medyo nagulat si Silas. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, si Christine ay palaging may mataas na pamantayan. Anong ginawa mo para mahalin ka niya? Mahinhin na sinabi ni Jeric, si Christine ay talagang mahirap ituloy, ngunit nagawa ko siyang ituloy hindi lamang dahil naantig siya sa aking tunay na pag-ibig, ngunit dahil din sa tadhana. Buong pusong sumang-ayon si Christine sa kanya. Hindi niya gusto si Jeric noong una, ngunit unti-unti niyang inaalala ang ginawa nito para sa kanya. Sa huli, love din siya kay Jeric. Kaya naman, tama lang na sabihin na tadhana ang nagdala sa kanila. Magkasama, nakikita ko. Mukhang kailangan kong hilingin sa iyo na turuan ako kung paano ituloy ang isang babae. Mr. Agosta, nakangiting sabi ni Silas. Sinabi ni Jeric, kung gayon, hinahabol mo ba ang isang babae? Napangiti si Sandes sa kahihiyan. Yan. Tama yan. Nang makitang medyo nahihiya si Salas, si Stephen, ang asawa niyang si Christine, Jeric, at Yolanda lahat ay nagtawanan. Kabanata 525. Matapos magbiro at kumanta sa isa't isa ng ilang sandali, kasama ang katotohanan na sila ay halos magkasing edad, sina Jeric, Silas, at ang kanyang kapatid na babae ay lalong nakilala ang isa't isa. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan sa isa't isa. Nalaman ni Jeric mula kay Silas at sa kanyang kapatid na babae na sila ay mananatili sa Oakhaven ng halos 10 araw. Gaya ng pinlano, nanatili si Jeric para makipagkompetensya sa Fosters ngayon. Dahil nandito rin si Silas at ang kanyang kapatid bilang bisita, natural na mas masigla ito sa hapagkainan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Jeric sa mga Fosters. Sina Jeric at Christine ay sinamahan si Silas at ang kanyang kapatid na babae sa paglilibot sa Oakhaven. Siyempre, sinabi rin ni Jeric kay Claire kung paano niya pinapanatili si Silas at ang kanyang kapatid na babae. Walang pagtutol dito si Claire. Sinabi rin niya kay Jeric na aalis siya patungong Vista Verde sa loob ng ilang araw upang palawakin ang negosyo ng Evermore Group. Tinawag din ni Jeric si Helene sa Vista Verde, Luna, at Victor, pinuno ng sekta ng Oakhaven Dragon Sect. Tumawag siya upang hilingin sa kanila na tulungan si Claire, na darating sa Vista Verde sa loob ng ilang araw, upang palawakin ang merkado ng Evermore Group sa lugar ng Oakhaven. Nangako silang lahat kay Jeric na gagawin nila ang lahat para matulungan si Claire. Noong mga araw na nanatili si Jeric sa pamilya Foster, higit pa ang ginawa niya kaysa isama si Silas at ang kanyang kapatid na babae sa paligid ng Oakhaven. Sa wakas ay nagmahalan sila ni Christine sa isang magandang gabi.
Sa wakas ay pumayag si Christine na matulog kasama niya sa ilalim ng dominante at banayad na pag-atake ni Jeric. Matapos ang ilang gabing pag-iibigan, mas minahal ni Christine si Jeric. Bago nila namalayan, 5 araw na ang lumipas. Kaninang umaga, tulog pa rin sina Seymour at Christine sa magkayakap. After a night of lovemaking, pareho pa rin silang mahimbing na natutulog. Sa sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni Jeric, na nasa bedside table. Nagising si Jeric sa pagtunog ng kanyang telepono. Binuksan niya ang mapupungay niyang mata at inabot ang phone niya. Galing iyon kay Claire. Sagot agad ni Jeric. Claire, bakit mo ako tinatawagan ng madaling araw? Nagising ba kita, Jeric? Sumagot si Jeric, hindi. Lipad ako papuntang Vista Verde sa tanghali. May oras ka ba para paalisin ako? Tanong ni Claire sa telepono. Sagot ni Jeric. Oo, pupunta ako sa bahay mo. Okay, see you later. Mukhang nagulat si Claire sa telepono. Nagpaalam sina Jeric at Claire sa isa't isa at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, nakuha ka ni Jeric. Pataas. Inihatid si Claire sa airport si Christine, na nakahiga sa seat. Jeric, ikaw ba? Noong kausap pa ni Jeric si Claire kanina, nagising na si Christine at narinig niya ang lahat. Side, binuksan ang kanyang mga mata upang tumingin kay Jeric, at nagtanong. Kabanata 526. Tumango si Jeric. Ihahatid ko siya sa airport. Umupo naman si Christine. Nadulas ang kubrekama, inilantad ang kanyang makinis na balat at perpektong figure. Hinihintay kong makaalis din si Claire, Jeric. Hindi tumutol si Jeric. Tumango siya at sinabing, sige, sabay na tayo. Nagbihis sila, naglaba, at lumabas ng kwarto. Pagkatapos, nagmaneho si Jeric sa quarters, kasama si Christine. 2:00 ng umaga. Si Jeric ay nagmaneho ng kanyang Mercedes, na sinundan ng isang SUV ng pamilya Carter, sa Oak Haven Airport. Sa paglalakbay na ito sa Vista Verde, may kasamang ilang sekretarya at katulong si Claire. Bago sumakay sa eroplano, sinabi ni Jeric kay Claire, tawagan mo ako pagdating mo sa Vista Verde. At kung ikaw, kailangan tulong ko, tawagan mo ako. Tumango si Claire kay Jeric. Sa katunayan, gusto niya talagang pumunta si Jeric sa Vista Verde kasama niya. Ngunit sa pagkakataong ito, pupunta siya roon upang palawakin ang merkado, kaya marami siyang dapat gawin. Kahit na sumama si Jeric sa kanya, mapapagod din siya. Claire. Masyadong nagmamalasakit kay Jeric at ayaw niyang magdusa kasama niya. Binalak niyang tawagan na lang si Jeric pagkatapos niyang masil ang lahat sa Vista Verde. Para makita niya ang ginawa niya. Inaasahan niyang marinig na purihin siya ni Jeric noon. Jeric, oras na. Papasok na ako, tinignan ni Cheer ang oras at sinabi kay Jeric. Tumango si Jeric. Mag-iingat ka, Claire. Sinabi rin ni Christine kay Claire, Claire, ingatan mo ang iyong sarili. Ngumiti si Claire at tumango kay Christine. Okay, gagawin ko. Hindi sila nagkabalikan dahil pareho silang in love kay Jeric. Naisip ni Claire na ito na ang pinakamahusay na magagawa nila upang isantabi ang kanilang pagtatangi sa isa't isa. Pagkatapos magpaalam sa isa't isa, pumasok sa boarding si Claire at ang ilang sekretarya at katulong na may dalang mga bagahe. Daanan. Makalipas ang 10 minuto, ang flight ni Claire at ang iba pa ay umalis na papuntang Vista Verde. Sina Jeric at Christine ay nagmaneho din pabalik sa pamilyang Foster. Pagkabalik sa pamilyang Foster, pumunta sina Jeric at Christine sa sala at nakita sina Silas at Yolanda na nakaupo sa sofa. Magkadikit ang mga kilay ni Silas, at tila nababagabag siya. Si Yolanda na nakaupo sa gilid ay tila inaaliw ang kapatid. Silas, hindi papakasalan ni Sarah si Bo Nelson, ang hamak na anak ng pamilyang Nelson. Sinabi sa akin ni Sarah na siya lang. Gusto ko. Ikaw at hindi ka na magpapakasal sa iba maliban sa iyo. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Silas ay hindi nakaka-relax kahit kaunti. Yolanda, huwag mo akong i-comfort. Alam kong hindi magbabago ang isip ni Sarah tungkol sa akin, ngunit gusto ng kanyang mga magulang na paboran ang pamilyang Nelson,
dahil ito ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Fenceville, nag-aalalang sabi ni Silas. Nang marinig ito, alam ni Gilmore na si Silas ay dapat na mabagabag dahil sa kanyang love letter. Kabanata 527. Tila hindi nagbibiro si Silas nang sabihin niyang kailangan niyang humingi ng payo kay Jeric tungkol sa mga relasyon ilang araw na ang nakakaraan. Kaya, lumapit si Jeric at nakangiting sinabi kay Silas, "Silas, di ba sabi mo gusto mo akong tanungin tungkol sa love life mo?" Lumapit sa mic. "Ngayong pinuproblema mo ang love life mo, bakit hindi ka pumunta?" Tumangala si Silas kay Jeric at sinabi sa mabigat na tono, "Jeric. Natatakot ako na kahit sabihin ko sa iyo ang paraan para matulungan ako." Malinaw, nadama ni Silas na hindi siya matutulungan ni Jeric sa kanyang problema. Napangiti si Jeric. "Paano mo malalaman na hindi kita matutulungan nang hindi man lang sinasabi sa akin ang tungkol dito?" Nakita ni Silas ang tiwala sa mga mata ni Jeric habang sinasabi ito ni Jeric. Hindi niya maiwasang mag-isip kung may paraan ba talaga si Jeric para tulungan siya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Silas kay Jeric, "Okay, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa akin at kay Sarah." Kaya si Silas ay umibig kay Sarah Astor. Sitwasyon, maaari mong ay hindi makapag-isip ng A. Ang pamilya ni Sarah, tulad ng pamilya ni Silas, ay parehong pamilya ng mga negosyante na may mga nakalistang kumpanya na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Bagamat hindi ito isang napakayamang pamilya sa Fenceville, ang pamilya Astor ay itinuturing pa rin bilang isang mayamang pamilya. Dahil ang pamilya Foster at ang pamilya Astor ay naging kasosyo sa negosyo sa loob ng higit sa 10 taon, palagi silang naging malapit. Dahil sa malapit na relasyon ng dalawang pamilya, sina Silas at Sarah ay masasabing childhood sweethearts. Bukod dito, magkasing edad sina Sarah at Yolanda at magkaklase. Sa makatuwid, sina Silas at Sarah ay palaging malapit at mahal sa isa't isa. Masasabing wala sa kanila ang mag-iisip na magpakasal sa iba. Gayunpaman, ngayon, ang mag-asawa ay nasa harap ng isang malaking krisis. Si Bo Nelson, ang batang anak ng pamilyang Nelson, isa sa 4 na napakayayamang pamilya sa Fenceville, ay nagustuhan kamakailan kay Sarah. Bukod dito, ang pamilya Astor ay tila nagnanais na bumuo ng isang alyansa sa kasal sa napakayamang pamilyang Nelson. Kaya naman, nasa panganib din ang relasyon nina Silas at Sarah. Matapos sabihin kay Jeric ang kanyang sitwasyon, tumingin si Silas kay Jeric at bumantong hininga. "Jeric, sa tingin mo may paraan ba para mabago ang isip ng mga magulang ni Sarah?" Kabanata 528. Matapos marinig ang mga salita ni Silas, hindi kaagad nakagawa ng conclusion si Jeric. Sa halip, pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang God's eye. Nakikita ng kanyang mata ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nais malaman ni Jeric ang kinalabasan ng relasyon nina Silas at Sarah. Pagkatapos, nakita niya na makalipas ang ilang buwan, upang bumuo ng isang alyansa sa kasal sa pamilyang Nelson, ipapakasal siya ng mga magulang ni Sarah kay Bo. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ni Sarah, na mahal pa rin si Silas, kahit na naging asawa na ni Bo. Maghapon siyang umiiyak. Ang pinakamasama ay na bagamat ikinasal na siya kay Sarah, hindi talaga siya mahal ni Bo. Nagpakasasa siya sa alak at nakipaglokohan sa ibang babae buong araw. Bukod dito, naakit siya sa magandang Yolanda, kaya inagaw niya ito sa hotel at ginahasa. Dahil dito, pumunta si Silas para maghayganti kay Bo. Gayunpaman, hindi lamang nabigo si Silas na maghayganti kay Bo, ngunit nasugatan din siya ng husto ni Bo. Matapos may hatid sa ospital, namatay siya hindi nagtagal. Mamaya, ang pinakasalan ni Bo kay Sarah ay para sa isang ancestral treasure ng pamilya Astor. Ang nakakagalit pa ay ang dahilan kung bakit si B. Ang ancestral treasure na ito ay naging pangalawang volume ng The Longevity Scripture na gustong ipatong ng mga kamay ng lahat sa martial arts world. Matapos makuha ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture, hiniwalayan ni Bo si Sarah. Iniwan, at patay na ang taong mahal niya.
Sa wakas ay pinili ni Sarah na magpakamatay mula sa mabibigat na suntok. Matapos gamitin ang kanyang mga mata ng Diyos para makita kung ano ang mangyayari kina Silas, Sarah, at sa iba pa, nagulat at nagalit si Jeric. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kalog-alog na balangkas na nakatago sa likod ng emosyonal na krisis ni Silas. Lalo na nang makita niya kung paano ang magandang Yolanda, na nasa harapan niya, ay hahalayan ng masamang bow sa hinaharap, hindi na nakayanan ni Jeric. Napuno pa nga siya ng matuwid na galit. Not to mention that Silas and Sarah, a pair of childhood sweethearts who were in love to begin with, ay mamamatay dahil sa mga pukana ni Bo. Hindi makatayo si Jeric at panuurin ang gayong kakilakilabot na pangyayari. Bukod dito, sina Silas at Yolanda ay kapwa-pinsan ni Christine. Sa makatuwid, determinado si Jeric na pigilan ang pagsasabwatan ni Bo. Dapat niyang protektahan sina Silas, Sarah, at Yolanda. Gayun din, ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Bo. Sa pag-iisip nito, mariing tiningnan ni Jeric si Silas at sinabing, Silas, matutulungan kita dito. Maaari kitang tulungang talunin si Bo, hindi ko hahayaang sirain niya ang relasyon ninyo ni Sarah, bagamat hindi alam ni Silas kung ano ang maaaring gawin ni Jeric. Walang alinlangang nabuhayan siya ng loob. Sabihin mo sa akin, Jeric, kung ano ang iyong plano. Mahinahong sabi ni Jeric. Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Pupunta ako sa Fenceville kasama ka. Pagkatapos nito, tutulungan kitang malutas ang iyong mga problema ng hakbang-hakbang. Nagsasabi ng totoo si Jeric. Kabanata 529. Hindi niya talaga masabi kay Silas ang plano niya ngayon. Dahil wala pa siyang plano. Ngunit maaari itong gumana, dahil kayang harapin ni Jeric ang anumang gagawin ni Bo anumang oras. Sa kanyang martial arts na lakas, kayamanan, at kapangyarihan, si Jeric ay may kumpiyansa. Natural na naramdaman ni Silas ang kumpiyansa na nagmumula kay Jeric. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay inalis ang lahat ng kanyang pagdududa laban kay Jeric. Maging si Yolanda ay may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, binigyan siya ni Jeric ng kakaiba at hindi pangkaraniwang pakiramdam. Inilabas ni Jeric ang uri ng alindog na lalong lalaki, tulad ng isang walang kapantay na bayani na minamaliit ang mundo. Biglang naintindihan ni Yolanda kung bakit mai-inlove ang maganda at matikas na si Christine kay Jeric. Kahit siya ay medyo natukso sa itsura ni Jeric na ganito. Siyempre, alam din ni Yolanda na boyfriend ni Christine si Jeric kaya hindi ito dapat ma-attract dito. Kaya naman, mabilis na inalis ni Yolanda ang kanyang damdamin sa Jeric at sinabing, kailangan kitang troublemayan para bumalik sa Fenceville kasama namin pagkalipas ng ilang araw. Mataimtim na tumanggo si Silas sa Ori, gagawin ko. Sabi ni Jeric, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakatulong sa iyo sa pagtatapos nito. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Silas. Nilabas ni Silas ang phone niya. Nakita ni Jeric ang caller ID, Sarah. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang tawag mula kay Sarah. Kaya, sinabi ni Silas kay Jeric, Jeric, kailangan ko munang sagutin ito. Tumango si Jeric. Pagkatapos, tumayo si Silas mula sa sofa, at naglakad papunta sa isang sulok sa sala ilang di pa ang layo para sagutin ang telepono. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang tawag ni Silas at bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nakita ni na Jeric, Christine, at Yolanda na mas mahina ang loob ni Silas pagkatapos ng tawag. Ngayon pa lang ay natuwa si Silas dahil nag-alok si Jeric na tulungan siya. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang telepono, siya ay mukhang walang sigla at nag-aalala. Nagpalitan ng tingin sina Jeric, Christine, at Yolanda. Si Christine ay gumawa ng hakbang upang tanungin muna si Silas, ano ang mali, Silag? Agad na nag-aalalang tanong ni Yolanda, oo, Silas, anong problema? Tinawagan ka lang ba ni Sarah para sabihin sa'yo? Ikaw na gusto ni Bo na makipagtipan sa kanya? Tanong ni Jeric. Tumangala si Silas kay Jeric at nagtanong, paano mo nalaman, Jeric?
Siyempre, hindi masabi sa kanya ni Jeric na natutunan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mata ng Diyos. Bukod dito, wala na talaga akong maisip na pwedeng magpa-depress sa iyo ng biglaan, sabi ni Jeric. Kailangang aminin ni Silas na tama si Jeric. Tama ang hula ni Jeric. Kakatawag lang ni Sarah sa kanya para sabihin na handa na si Bo na opisyal na. Para opisyal na talakayin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Astor. Gayun din, nilinaw ni Sarah kay Silas sa telepono na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan si Brow. Nais niyang pumunta si Silas sa kanyang ama para mag-propose na magsinungaling din. Hindi siya papayag na pumayag ang kanyang ama sa engagement nila ni Bo. Tumango si Silas kay Jeric. Oo, magpo-propose ang pamilya Nelson sa pamilya Astor. Gusto ni Sarah na mag-propose din ako. Hindi namin siya papayagang magpakasal sa pamilyang Nelson. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Bumalik sa Fenceville at mag-propose bago ang pamilyang Nelson. Masungit na sigaw ni Jeric kay Silas. Huwag. Gayunpaman, mukhang pagod si Silas nang sabihin niyang, gusto kong mag-propose kay Sarah, pero ang mga mata lang ng kanyang mga magulang ay ang super rich na pamilyang Nelson. Inaalagaan nila ang kaunting pera na mayroon ang pamilya Foster. Napangiti si Jeric at sinabing, nahihiya ka ba dahil hindi kasing yaman ng pamilyang Nelson ang pamilya Foster? Gusto mo bang aminin ang pagkatalo at panuurin ang babaeng mahal mo na ikinakasal sa taong hindi niya mahal dahil lang dito? Paano ka mabubuhay niyan? Paano mo mabibigo si Sarah ng ganito? Pakiramdam ni Silas ay parang tinamaan lang siya sa ulo, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Napatingin siya bigla kay Jeric na may hindi maipaliwanag na kislap sa kanyang mga mata. Tama si Jeric. Paano niya aaminin ang pagkatalo dahil lang sa pamilyang Nelson ay mas mayaman kaysa sa pamilyang Foster? Hindi. Hindi siya aamin ng pagkatalo. Paano siya mabubuhay upang makita ang babaeng mahal niya na ikinasal sa isang taong hindi niya mahal, maging miserable sa kanyang pagsasama, at magdusa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay? Talagang ayaw niyang pakasalan ni Sarah si Bo, at ayaw niyang mabuhay silang dalawa sa sakit sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang puso ni Silas ay tila napuno ng isang kamangha-manghang kapangyarihan sa pag-iisip. Sinabunutan niya ang sarili. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Salamat, Jeric. Alam ko na ang gagawin." Pagkatapos, tumingin siya kay Yolanda at sinabing, "Yolanda, lumipad tayo pabalik ng Fenceville kaagad. Babalik ako sa Fenceville para mag-propose kay Sarah." Nagulat si Yolanda at natagalan siya bago bumalik sa kanyang katinuan. Ngunit nang makita niyang hinayla na ni Silas ang sarili, natuwa rin siya. Okay. Magpapabook na ako ng tiket. Siyempre, nang makitang sa wakas ay bumalik na sa sarili si Silas, sumulyap si Yolanda kay Jeric at lihim na nagpasalamat sa kanya. Kabanata 530. Nagpasya sina Silas at ang kanyang kapatid na babae na bumalik sa Fenceville ng maaga upang iligtas sina Silas at Sarah mula sa paparating na krisis. Nang mabalitaan ni Christine na pupunta si Jeric sa Fenceville para tulungan si Silas, nag-alok din siyang pumunta. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jeric. Kung tutuusin, hindi siya pupunta sa Fenceville para magsaya. Sa halip, ililigtas niya ang kaligayahan nina Silas at Sarah. Tulad ng kung sila Silas at Sarah ay maaaring magkasama o hindi, ito ay hindi maipaliwanag na nakatali sa pamilyang Nelson, isa sa 4 na napakayamang pamilya sa Fenceville. Ang paglalakbay na ito ay tiyak na mapanganib. Bagamat si maaaring protektahan ni Jeric si Christine, mas gusto niyang manatili siya sa Oak Haven kung sakali. Si Christine ay sumang-ayon kay Jeric sa huli. Hindi niya hiniling na sumama muli kay Jeric sa Fenceville. Mabilis na nag-book ng flight si Yolanda. Tanghali na kinabukasan. Sa tanghali kinabukasan, si Christine at ang kanyang mga magulang, gayon din sina Gerald at Everly, ay dumating sa paliparan upang makita sina Jeric, Silas, at Yolanda. Matapos magpaalam ang lahat, sina Jeric, Silas, at Yolanda, pati na rin ang ilang bodyguard mula sa Fenceville, ay pumasok sa daanan ng imigrasyon. Si Christine at ang iba ay lumabas ng terminal. Nakatingin sa eroplanong lumilipad palayo sa langit.
Nag-aatubili si Christine na makipaghiwalay kay Jeric. Naisip niya sa sarili, kailan babalik si Jeric sa Oakhaven mula sa Fenceville sa pagkakataong ito. Christine, uwi na tayo. Tayo ba? Ang boses ng ina ni Christine ang nagpabalik kay Christine sa realidad. Tumango siya sa kanyang ina. Pagkatapos, sumakay si Christine at ang kanyang pamilya sa kotse. Sumakay din sina Gerald at Everly sa isa pang sasakyan. Umalis na sila sa airport. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sa kalangitan sa itaas ng Fenceville ang eroplanong sina Jeric at ang iba pa. Sa bintana, makikita ni Jeric ang napakagandang tanawin ng buong lungsod ng Fenceville, Eldoret. May mga matataas na gusali, magkakaugnay na mga kalsada, at abalang trapiko. Ito ay walang uliran na masigla at maunlad sa lahat ng dako. Ito ang Fenceville ng Eldoret, isang malaking lungsod na may populasyon na 20 milyong tao. Ito ang sentro ng kultura, teknolohikal, at pinansyal ng Eldoret. Ito ang unang pagkakataon na pumunta si Jeric sa Fenceville. Love siya sa malaki at maunlad na lungsod na ito sa unang tingin. Hindi nagtagal, lumapag ang eroplano sa Fenceville International Airport. Nang malaman na nakabalik na si Silas at ang kanyang kapatid na babae, nagpadala ang pamilya Foster ng isang tao. O piliin ang. Nasa airport sila. Mr. Silas at Miss Yolanda, pagod na siguro kayo. Ang mayordomo na ipinadala ng pamilya Foster ay nasa edad 50. Mukha siyang mabait at magalang. Sinabi ni na Silas at Yolanda sa mayordomo, "Weisel, salamat sa pagsundo sa amin." Sa oras na ito, napansin ni Weisel si Jeric, nakatabi kay Silas at sa kanyang kapatid na babae, at nagtanong. Ito ay. Ngumiti si Silay at sinabing, ito ang matalik kong kaibigan mula sa Oakhaven, Jeric Agosta. Bulong ni Weisel kay Galore. Hello, Mr. Agosta, maligayang pagdating sa Franceville. Ngumiti si Jeric at sumagot, salamat, Weisel. Pagkatapos, lumabas sila ng terminal at umalis. Kung makalipas ang isang oras, dumating si Jeric at ang iba pa sa manor ng Fosters. Mga kalahati ng. Bagamat ang pamilyang Foster ay hindi isang napakayamang pamilya sa Fenceville, medyo mayamang pamilya pa rin ito na may nakalistang kumpanya. Kahit na ang manor ay hindi masyadong maluho, ito ay sapat na kahanga-hanga. Naghihintay na ang mga magulang ni Silas sa harap ng villa. Sila ay mag-asawa na nasa edad 40 o 50. Si G. Foster ay nakasuot ng suit at kurbata, nakadamit tulad ng isang karaniwang negosyante, habang si Ginang Foster ay nakasuot ng damit na may marangal na ugali. Si Mrs. Foster ay napakaganda at mukhang mas bata kaysa sa kanyang aktwal na edad. Nang makita ni Jeric ang maharlika at magandang Mrs. Foster, naunawaan ni Jeric kung bakit napakaganda ni Yolanda. Namana niya ang maganda at marangal na gene ng kanyang ina. Sa napakagandang ina, natural na magiging maganda rin si Yolanda. Sa kanilang muling pagsasama, ang pamilya Foster ay natural na labis na masaya at magiliw na binati ang isa't isa. Matapos magpalitan ng pagbati ang pamilya sa isa't isa, tumingin si Mr. Foster kay Jeric at tinanong si Silas, Silas, sino ito? Ipinakilala kaagad ni Silas si Jeric sa kanyang ama. Ito si Jeric Agosta, isang mabuting kaibigan ko mula sa Oakhaven. Niyaya ko siyang pumunta sa Fenceville para masaya. Siyempre, hindi sasabihin ni Silas sa kanyang ama na hiniling niya kay Jeric na umuwi kasama niya bilang kanyang tagapayo. Iniabot agad ni Mr. Foster ang kanyang kamay kay Jeric na masigasig. Welcome sa Fenceville, Mr. Agosta. Hayaan mong samahan ka ni Silas para magkaroon ng oras dito sa mga susunod na araw. Nakipagkamay si Jeric kay Mr. Foster. Salamat, Mr. Foster. Isang magandang. Sa pagpunta dito, naunawaan na ni Jeric ang pangkalahatang pag-unawa sa background ng ama ni Silas sa pamamagitan ng superpower ng kanyang God's Eye. Ang ama ni Silas ay si Connor Foster. Paggawa ng sasakyan. Siya ay nagmamay-ari ng isang nakalistang kumpanya, ang Foster Automobile Corporation, na dalubhasa sa kotse. Ito ay isa sa mga sikat na negosyo ng sasakyan sa Fenceville. Masasabing matagumpay na negosyante si Connor.
Pagkatapos nilang magpalitan ng pagbati, pumasok sila sa villa. Si Jeric ay inayos din na manatili sa Foster's Manor. Habang si Jeric ay umiidlip sa kwarto ng Foster's Villa mag-isa, sa isang pag-aaral ng isa pang villa, umupo si Connor sa sofa at ininom ang kape na ginawa sa kanya ni Silas. Nakaupo din si Yolanda sa sofa, tahimik na umiinom ng kape. Matapos uminom ng 2 higop ng kape, tumingin si Connor sa kanyang anak, si Silas, at sinabing, "Sinabi ko sa iyo na manatili sa Oakhaven ng kalahating buwan bago bumalik. Bakit ka bumalik pagkatapos ng 5 araw? Anong nangyayari?" Napatingin si Silas sa kanyang ama. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Tay, pinapunta mo ba ako sa Oakhaven sa purpose?" Kalmadong tumingin si Connor kay Silas. "Anong gagawin mo?" "Dad, dapat alam mo na ang pamilyang Nelson ay bibisita sa pamilya Astor para pag-usapan ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Sarah kay Bo nitong mga araw na ito. Gusto mong lumayo ako sa Innsville dahil ayaw mong malaman ko ang balita." Napatingin si Silas sa kanyang ama. "Tama ba ako?" Napatingin si Connor sa kanyang anak. Maya-maya, tumango siya at sinabing, "Dahil alam mo na iyon, hindi ko na itatago. Tama na. Ayokong makaranas ka ng matinding suntok dahil dito. Ang pinakamahusay na paraan ay para sa iyo na umalis sa Fenceville habang nangyayari ito." Isang masakit na tingin ang lumitaw sa mukha ni Silas. "Gayunpaman, maiiwasan ko lang ang suntok sa ngayon, ngunit hindi magpakailanman. Sa sandaling bumalik ako sa Fenceville, malalaman ko ang bagay na ito sa kalaunan, magdurusa pa rin ako ng husto." Napabuntong hininga si Connor at sinabing, "At that time, magiging asawa na ni Sarah si Bo. Sa harap ng hindi nababagong katotohanan, wala kang magagawa kundi tanggapin ito. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan mo ito." Bilang nakasimangot at umiling-iling sa kanya. "No, Dad, hindi ko ito makakalimutan. Gusto ko lang pakasalan si Sarah. Kung wala siya, hinding-hindi ako magiging masaya habang buhay." Silas. Ulo. Natahimik si Connor. Siyempre, alam niyang childhood sweethearts ang anak at si Sarah na may malalim na nararamdaman sa isa't isa. Ngunit sa harap ng napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Nelson, determinado ang mga magulang ni Sarah na magkaroon ng relasyon sa pamilyang Nelson. Pagkaraan ng mahabang panahon. Tumingin si Connor kay Silas at sinabing, "Silas, nabalitaan ko na bibisita ang pamilyang Nelson sa pamilya Astor para ayusin ang engagement nina Sarah at Bo sa loob ng 3 araw. Kung talagang naayos ng pamilyang Nelson ang pakikipag-ugnayan na ito, hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataong magsama muli ni Sarah. Pagkalipas ng 3 araw, sasamahan kita para bisitahin ang pamilya Astor. Magtagumpay ka man o mabaigo, imumungkahi ko ang kasal na ito para sa iyo." Hindi makapaniwalang tumingin sina Silas at Yolanda sa kanilang ama. Sa wakas ay bumalik si Silas sa kanyang katinoan at nagulat siya, "Tay, bibisita ka ba sa pamilya Astor para i-propose ang kasal ko kay Sarah?" Tumangala si Connor sa langit at sinabing, "Ikaw ang anak ko. Hindi ko kayang panuurin ang anak ko na nabubuhay sa sakit buong araw dahil nawala ang babaeng pinakamamahal niya." Ngumiti sina Silas at Yolanda. Habang nakangiti si Silas, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Tatay, salamat." Tumayo si Connor at sinabing, "Siguro pagod ka sa paglalakbay pa uwi. Sige na at magpahinga ka na. Babalik ako sa kumpanya." Sumang-ayon sina Silas at Yolanda. Lumabas ng study si Connor habang nasa likod ang mga kamay.